Okay, magandang hapon. Magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PS. So, meron tayong breaking news. But bago tayo magsimula, gusto ko lang i-request sa inyo, paki-like, paki-share, paki-subscribe, and press that notification bell para kung meron tayong bagong podcast, you will be easily notified. So, ano ba itong breaking news natin? Aside from the other topics that we are going to talk about, regarding sa yung sinabi ni Senator Lacson kahapon, then itong pagka-aresto ng PGMN founder na si Franco Mabanta, at yung aftermath nung sinabi ni Leandro Lebeste, kung ano bang sagot ni Ralph Ricto with regard to the accusations na sinabi ni Leandro Lebeste doon sa kanyang privilege speech dyan sa Kongreso. So una muna itong breaking news natin, dahil kanina nagbigay ng pahayag ang ombudsman at tinukoy nila ang mastermind ng flood control or flood control scandal, yung pagpurakot ng trilyones na pera, almost more than a trillion pesos, ay walang iba kung hindi ang mastermind ay si Saldico at si Martin Romualdez, at sasampahan na sila ng kaso. I think si Saldico sinampahan na ng kaso sa ombudsman at ng ombudsman sa Sandigan Bayan, at si Martin Romualdez ay sasampahan ng kaso na plunder sa Sandigan Bayan. So finally kinonfirm na nila, finalize na nila ang kanilang demanda for plunder. So ang mastermind ngayon ay si Saldico at saka si Martin Romualdez, at may isa yata nakalimutan, hindi yata nakasama. So malalaman natin kung maidadawit ba yan later on, kung talagang patuloy nila itong isampa, kasi nagpahayag na sila sa media. But unfortunately, ilang media lang na nagbalita nito. Yung merong tabloid newspaper na nagbigay ng pahayag tungkol dito, tsaka yung bilyonaryo at yung mga mainstream tulad ng ABS-CBN, hindi sila nagpapahayag with regards to this event na nangyari ngayon. Wala silang linabas na balita tungkol sa pagpangalan ng ombudsman ni Saldico at Martin Romualdez as the mastermind dito sa flood control scandal na nangyari sa ating bansa. Ang pinakamatinding pagnanakaw sa pundo ng bayan in the history of our country, itong ginawa nila. At meron akong nagtataka ako dahil wala man lang dumipinsa sa kanya na mga dating mga congressman ngayon, na dati siyang talagang parang Diyos siya sa tingin nila, parang Panginoon ang tingin nila kay Martin Romualdez, at ngayon wala kang marinig. Siguro hinanda pa nila yung sasabihin nila, but wala kang marinig sa kanila na pinoprotektahan nila, dinipinsahan nila si dating speaker Martin Romualdez. Wala kang marinig. Sana sila Luistro na nalala ko yung nung nagkaroon ng rally doon sa Batangas nung bago mag-election. Wala siyang sinisigaw kung hindi bumabaha ng AX. AX daw yung distrito niya. Ganyan ang sinasabi, at puro papuri ang binanggit nila o sinambit nila sa kanilang mga bibig para sa kanilang Panginoon na si Martin Romualdez. Ngayon wala na silang sinasabi. Mukhang iiwanan na nila si Martin Romualdez, o ganyan talaga yung mga politiko.
maganda lang yan kung meron pa silang pakinabang. Kaya ngayon na medyo tagilid ang kalagayan ni Martin Romualdez dahil meron pang ang freeze order na pinatupad ang ombudsman. At kung nandito pa siya sa Pilipinas, malamang may issue siya ng warrant of arrest, which is not bailable kasi plunder yan eh. It's not a bailable crime. So iwan ko lang kung magpapahuli yan o mag-i-issue na ng warrant of arrest para sa kanya. So nakapagtataka lang na yung mga nakatanggap ng malita biglang yumaman talaga dahil nga sa biyaya na natanggap nila sa mga nakaw na pera na galing sa pundo ng bayan, ay hindi man lang siya pinuprotektahan or any comment man lang na magsabi sa mag-deny na hindi walang katotohanan yung mga aligasyon na binato sa kanya na siya ang mastermind dito sa flood control scandal na ito. So kawawa naman si Martin pala. At ito ngayong araw na to rin, itong pinakamasugid na supporter ni Martin Romualdez na si Joel Chua na taga Maynila ay lumipas sa NUP from Lakas NU City. So mangyayari nito, maubos ang tao dyan sa Lakas NU City dahil wala nang magpupundo dyan eh. Baka si Gloria Arroyo na lang maiiwan dyan. Sinabi ko na nga ito doon sa mga nakaraang vlog ko na talagang hati-hati na yung Kongreso. Kanya-kanyang takbuhan na yan kung saan sila papuntang partido. Yung mga malita boys, hindi naman tatanggapin yan sa sa PDP laban sigurado. Hindi sila pupunta dyan. Posible sa NUP. Kinapuno. Doon yan tatakbo. Kaya nga ito si Joel Chua sa NUP sumalib. At malala natin yung mga nakaraang araw, may prayer pa ito hindi niya alam kung saan siya papunta. Ito na nga, papunta ka na ng NUP dahil alam mo na pabagsak na yung partido ninyo na Lakas NU City na kung saan dati nandiyan si partido ni Inday Sara yan at ni Bong Revilla, alala ninyo yan. Nagsanib sila dyan, pwersa. Pero ngayon wala na yung mga nagsumasamba kay tabag nito Martin Romualdez. Kawawang Martin, iniwanan na ng mga taong binusog niya ng mga nakaw na maliit pera. Tingnan natin kung meron bang magsasalita. Pero sa mainstream media wala wala kang makitang mga balita na ganyan except for bilyonaryo. Bilyonaryo lang ang nagbabalita. So ano mangyari ngayon dyan? Kung talang ipatupad nila yung batas, pag sampa niya kasi indicted na siya dito sa ombudsman, so tatakbo na yan sa Sandigan Bayan. Ngayon mag-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan or whole departure order kasunod ang warrant of arrest para hindi siya makalis. O baka naman umalis na siya ngayon. Ngayon ang mangyayari kung umalis siya, magtatago din yan katulad ni Saldico. So dalawa na sila na nasa labas. At nakikita ko kung once ito magtatago sa labas, baka mag-asylum na rin ito. Balita nga meron ng rin yan sa Spain, baka nakahanda ng yung asylum niya. May mga property daw ito na binili doon sa Soto Grande, isa sa mga pinakasikat na housing project dyan, plus housing project, high end dyan sa, I think this is in Mallorca, Spain, itong Soto Grande. So doon ito tatakbo, maging katulad na to kay Saldico, silang dalawa na magtago-tago.
At si Saldico napabalita na mag-asylum na sa France. Baka silang dalawa magpa-asylum yan. O di magka sabay-sabay na sila ni Attorney Harry Roque dyan. Sa Attorney Harry Roque nasabihin na si Saldico nasa France. Malamang sa France din ito si Martin Romualdez. Kasi hindi ko talaga maisip na magpahuli yan o magpahero yan. Ang malamang nagagawin ni Martin Romualdez ay tatakbo yan, pupunta doon sa Europa para magpa-asylum at doon magsimula ang kanyang operasyon para talagang i-diin si President Marcos, si Bangag Marcos, na siya talaga ang mastermind, hindi siya. Kasi nagsimula na siya magsalita na kung I will go down, lahat babagsak kasama sa kanya. Di ba yung sinasabi niya sa huli niyang press conference? So malamang ganyan ang mangyayari. Talagang ilalahad na niya. So ganyan ang sinabi nga natin na once na papasok ka sa sindikato, darating ang time na magkatraiduran kayo. Magkasaksakan kayo sa likod o sa harapan na pananaksak, katraiduran. Kaya ito na. Ang iba, nainggit, ang dami ng pera. Sobrang dami ng pera. O tingnan mo ngayon, anong nangyayari? Anong nangyayari sa kanila? Kaya mo bang mabuhay na ganyan kagulo ang buhay mo? Marami kang ang pera pero laging nagbabantay ka sa sarili mo, oras-oras. Lalo na ngayon, kung meron ka ng warrant of arrest, na plunder pa, na walang bail. So, napakabigat niyan. Kahit sabihin pa na marami kang pera. Ang pera mauubos din yan. Lalo na yan. Kahit sabihin mo, bilyonis yan. Pagdating sa labas niyan, kukunti lang naman ang value niyan. Ang $1 is to 61 na ngayon. Hindi. Maliit lang ang value niyan pagdating ng panahon na kagagastos nyo. Kanya mangyari niyan. At ngayon, kung mangyari man makumbik yan abutan pa yan ng termino ni Inday Sara malamang kung isampay yan sa Sandigan Bayan, magkaroon ng maraming hearing muna bago lalabas ang final decision. At sana doon sa final decision isama yung restitution, na i-attach yung lahat ng properties, i-sequester lahat na properties na nakuha ni Martin Romualdez during this time na naging Speaker siya of the House. Ano ba yung ang dami niyang properties. Pabalita pa nga yung Coca-Cola, EEI sa kanya. Mas-sequester rin ng gobyerno ang Coca-Cola. Kung sakali man, yung ABS-CBN, DZMM, kukunin ng pamahalaan yan pagdating ng panahon. So ganyan yung mangyayari dyan kung patuloy na kung tuluyang makonvict siya dyan sa kasong plunder. Pero kung malala natin, napakatagal na kaso yan. Isipin mo yung kay Pidaps Queen na si anong pangalan nito? Ngayon lang nakarang taon lang yata nagkaroon ng decision. Si Nabin Horloy at saka si pangalan ng babae, kalimutan ko na. So matagalan pa yan, kaya hindi yan basta-basta magpahuli. Kaya sa tingin ko ngayon, o baka na pinaalis na nga, ito si Martin Romualdez, binigyan mo ng oras para makaalis. O ngayon, i-connect natin ito kay Lacson. Lacson ng interparliamentary courtesy. Kaya hindi mo ipatawag si Martin. Ano nangyari ngayon? Meron ng kasong sinampa, ikaw hindi ayaw pa mag-hearing. Kita mo na yun. Kakadipinsa mo na halatang halata tuloy na pinoprotektahan mo si Martin. Pero wala na. Tapos na sila tuta-suto. Paano na lang ngayon? Lumabas pala na ito yung dalawa nito, si Martin talaga ang proponent. Nagpuprotekta.
di umano. Kasi magkalaban na sila Bangag at saka si Martin ngayon. Hindi na sila isasama dyan sa grupo, sa sindikato ni na BBM. Dahil ang kilos ng dalawa para hindi mag-appear sa hearing sina Martin Romualdez para hindi mabuking. Talagang iwas ang mga hearing. Paano ngayon yun? May kaso na. Nakikita na ito pala may marami parang proof ito Di pa nga lumabas yung mga 18 Marine soldiers, yung mga sundalo. O sinagutisa. Malamang yan din ang maging witnesses diyan sa pagsampa ng kaso kay Martin doon sa Sandigan Bayan. So, si Lacson, halata talaga. Sipin mo yung sinabi niya, nag-privilege speech siya kahapon. Ito, kasunod na topic natin. Ang kondisyon niya, hindi siya ayaw niya tumanggap ng tanong. Walang inquiry sa privilege speech niya. Mga rhetoric lang naman yung mga sinasabi niya. Puro generalization. So, dapat tinukoy niya talaga kung sinong mga involved dyan. Ayaw niya magpatanong. Umiwas siya na tanongin ni Marcolita, ng iba pang mga senador. Kaya ang kondisyon niya, pumirma muna kayo. Anong kahunghangan yan? Kasi mangyari niyan kung pumirma, yung partial, automatic maging final na yan. Ang daming hindi nakasama doon sa report na yun. Na yun ang basihan ng pagsampa ng kaso sa mga taong yun na involved dyan sa scam na yun. Yung mga pumirma naman, alam naman natin na mga ano rin yun. Kasama rin din sa sindikato. Si Erwin Tolpo, si Rapi Tolpo, yan ang pumirma. Bam Aquino, si Rizal Antiveros, si Tota Soto, si Kiko Pangilinan, and of course, kasama si Lacson sa pagpirma. Yan ang pumirma. Kulang daw ng dalawa. Makahatak pa kaya kayo ng dalawa with the latest development na nangyari ngayon. Yung nangyari ngayon na sinampahan na ng kaso. Anong gagawin ninyo? Kailangan pa ba yung report na yan? Sa bagay, kailangan din yan para sa iba na hindi nyo sinama yung mga congressman. Kaya wala na, basag na talaga ang kongreso. Kaya napakalaki ng posibilidad na hindi matuloy yung impeachment ni VP Inday Sara with this development na nangyayari ngayon. Wala, saan natatakbo yung mga takbo kay BBM? Sino? Para ano? Di natatakbo si BBM. Hanggang dyan na lang yan wala ngang matinong kandidato na susuportahan, na i-endorso. Kasi madali lang naman buwagin yung mga kandidato na kalaban ni VP Inday Sara. Madali lang yan kung nasa campaign period na tayo. Paano sila tirahin? Madali lang yan. For example, ang pinakamalakas daw niyan ngayon si Leni Robredo. Si Leni Robredo, meron bang criticism against the flood control corruption? Wala. Nagmi-mention ba siya ng sinong involved dyan? Wala. Di ba? Si Rapi Tulfo, meron bang criticism against dyan sa corruption? Meron ba silang mga sinasabing mga statement, merong linalabas na statement against the flood control corruption? Wala. Sila lahat, John Vic Remulla, si Rizal Antiveros, wala. At itong topic ng flood control controversy, yan ang magiging main campaign issue na pag-uusapan ng mga tao dahil ang daming nagsasuffer dahil nga dyan sa kontrobersya na yan sobrang pagnanakaw ng pera sa kaban ng bayan. At sino ba ang nagsasabi na dalawang tao lang humawak ng pundo ng bansa natin kung hindi si Saldico at saka si Martin Romualdez? At dapat nga kasama yung dalawang mag-asawa nandyan sa Malacanang. Kasama yan. Daming witness na mga
mga Marines at mga sundalo at saka sinagutisa na talagang nag-deliver sila ng pera sa kanila. Paano ngayon yun? Dapat isama yan at may isama sigurado yan kung si VP Inday Sara ang maging presidente. Kaya kung magkaroon na ng kampanyahan, hindi sila mananalo sa ganyang topic lang. Isang topic lang, yan lang, flood control, controversy. Hindi sila makasagot niyan. Halimbawa, pag nasa debate, ano masasabi mo? May sinasabi ka ba? Rapi Tulfo tungkol dyan sa flood control corruption. Bakit noon wala kang sinasabi? Ngayon ka lang magsasalita ng ganyan. Kung halimbawa, nasa debate. Ngayon mo lang sinasabi yan na makukulong na yung amo mo na si Martin Romualdez at saka si Bangag. Nakikita nyo yung turn of events. Talagang papunta ito doon sa kaayusan ng bansang Pilipinas na unti-unting naungkat ang kawalang hiyaan ng administrasyon na to, mga opisyal sa pamahalaan. Some of them are elected, some of them are not. Nasa mga departamento ng DPWH, sa DBM, talagang nandyan na lahat. Kaya kakabahan ito mga to. At tulad ng mga sinasabi ko dun sa mga previous vlog ko, magkaroon talaga ng exodus yan. Palipat ng partido ni Inday Sara to support VP Inday Sara. Ngayon maraming maging balimbing dyan, maging iron butterfly, iron ang mukha, hindi mahihiya na lilipat sa kay VP Inday Sara. At hindi nyo maluloko si VP Inday Sara kasi markado na yung mga taong talagang nanggigipit sa kanya. At ngayong Lunes magkabutuhan sila para nga isang yung impeachment case. Para kanino kaya yung impeachment? Para kay BBM. Pero wala na si BBM 2 taon na lang. Paano? Saan? After that, saan kayo pupunta? Saan kayo pupulutin? Kung congressman kayo, hindi na si BBM makatakbo. At hindi naman mananalo yung i-endorse niya. Saan kayo pupunta ngayon mga congressman? Diba? Maging orphan kayo, maging wala kayong magulang. Hindi nyo alam kung saan pupunta. So, sa tingin ko, lalakas ang NUP nito or tsaka yung PDP Laban sigurado. Kasi screen din naman ng PDP Laban yan, yung mga congressman na lilipat. Siguro grabe ang screening dyan bago nila aprobahan. Kaya yung iba dyan, stick na lang kayo dyan kay BBM. Hanggang lulubog na yan. Palubog na yan. Itong pangyayaring ngayon na talagang tinuluyan na nila si Martin Romualdez. Na yan. Tuloy-tuloy na ang paglubog ng administrasyon Marcos. So malapit na yung day of reckoning. Ngayon, ito nga, may balita si Franco Mabanta. Franco Mabanta, dati namang reporter yan kung saan. Dati, nagsusuporta na ng mga Marcos yan. Kung saan na ba yan napupunta si Franco Mabanta? Ano bang mga istasyon ng radyo yan? Maraming sinasamahan yan bago niya magawa yung Peanut Gallery Media Network. At kahit naman ganyan si Franco, hindi ako maniwala na tawag niyan. Hiningihan niya ng pera si Martin Romualdez ng ganyan para hindi ilabas yung proof niya dyan sa flood control. Hindi na kailangan. Tulad ngayon, nadimanda. Ibig sabihin, may ebidensyang ombudsman. Bakit hihingi ka pa ng pera niyan? Kung napakahina mo naman tao na alam mo naman na ipit na si Martin Romualdez. Nakasalang na yung kaso. Hingian mo pa ng ganyan, 350 million pesos. Para payula, para hindi mo ibubulgar yung naipon na discovery mo na mga video. Kaya hindi rin ako maniwala yan. Yari lang si Franco Mabanta na prime up lang siguro yan. Kaya hindi ako maniwala kung ganyan kalaki 350 million.
kaya naman ibigay ni Martin yan. Para ano pa? Nagsalita na siya eh. Oh. O ito panggigipit lang sa mga ano, mga mga kasi ito marami na rin linabas diyan sa PGMN si Greco Belhica eh. Yung iba naglalabas din ng ano diyan, mga pro Inday Sara na mga ano, na mga tawag niyan. Sabihin na natin na pro Duterte na mga propaganda din. Oh. Kaya malamang na pinag-initan yan sina Franco. So, ngayon, paano ngayon i-resolve yan? Magkaroon na ng warrant yan eh. Kung isasampan nilang kaso ng plunder. Kung tuluyan na talaga nila si Martin Romualdez. Kasi pinangalanan na eh. Pinangalanan na sila ang Master Right, silang dalawa. Hindi kasama si BBM. So, yun ang napaka-init na balita ngayong araw na to. At with regard naman doon sa binulgar ni Leandro Libiste, wala pa namang official na response si Ralph Recto. Yun nga ngayon, kini-question yung pagpatanggal ng privilege speech ni Leandro Libiste diyan sa Kongreso ni Naridon na bawal pala yan. Bawal pala yan hindi pala pwede tanggalin yan kasi karapatan pala yan na bawat congressman na ipahayag ang gusto niyang sasabihin. Kaya ito nga sila Ridon, mga mayayabang eh. Pero unti-unti na ay nagsusuporta sa inyo si baka si Marcos na ngayon, si Sandro na. Kasi wala na si Martin eh. Si Sandro na ang nagsusuporta ng mga yan. Makikita nila na parang dumilim ang natin impeachment case natin. Parang malabo na makarating sa Senado. Ayun ang impression ngayon ng karamihan ng mga congressman. Medyo negative ang datingan dahil sa maraming pangyayari na bigla-bigla lang sumulpot. So sa Lunes, tingnan natin kung makaabot pa sila ng 106. Pero sa tingin ko makaabot yan dahil yan sa initiative ni Sandro Marcos. Pero yan sigurado 50-50. Pero bago yan makarating sa Senado, ang malaking probabilidad na magkaroon ng stoppage. Ibig sabihin, patigil na yung hearing na yan, hindi na ituloy yung trial na yan. Magkaroon na ng final decision na wala nang silbi yung impeachment case na sinampa. Kasi 2 beses na sinampa yan eh. Parehong impeachment case. Nasa confidential fund, sal-in ang mga kaso, wala mga ebidensya. Ang request ng kampo ni VP Inday Sara na mag-render ng final decision ang Supreme Court na wala na talaga, patay na yung na yan, impeachment case na yan. So antayin natin kung ano pang mga ongoing na balita ngayong araw na ito at hanggang bukas at hanggang sa Lunes at mga darating pa mga araw. Basta medyo tayo, yung mga supporter ni VP Inday Sara, kahit nandun siya sa dahig ngayon, binibisita si President Duterte na nakakasyak naman pala yung niyan, sistema ng ng ICC. Isipin mo ang hearing sa October pa. Saan ka makakita ng gano'n? Wala naman sila ibang kasong ini-hearing. Bakit ganyan katagal? Nakakulong yung tao. Pag hindi daw October, baka January next year. January, February. Isipin mo, bago ka masintensyahan, nakakulong ka na kaagad ng ilang taon. Napakawalang hiya talaga ng ICC. Napaka inhuman ng mga nila sistema. Bias pa, hindi sumusunod sa totoong justisya. Yung ultimo nila, rules and regulation sa Rome Statute,
binabasag pa nila, hindi nila sinusunod. Ganyan ka walang hiya. Dapat nga yan, merong mangyari niyan pagkatapos ng Iran, baka susunod ni President Trump niyan. Dapat. So, tabayan na lang natin kung anong susunod na mangyari dito sa kaso ni Martin Romualdez. Pero para sa mga supporter ni VP Inday Sara, ng mga Duterte, napaka-positive niyan. Sila na mismo ang nagkakatraidoran, yung mga traidor. At yung matuloy yata yung pagpalit kay Ralph Recto, si Binho Rabalos nang ipapalit. Malalaman natin yan bukas o sunod na araw kung matuloy ba yan. So hanggang dito na lang tayo for this vlog. Salamat kung dumalo man kayo dito. Kung wala namang dumalo, okay lang, basta nandito lang tayo ang Justin Talk News Spears, where we will always be here to promote our democracy, to preserve our dignity as Filipinos, at mahalin natin ang ating demokrasya, mahalin din natin ang ating bansa at ang ating kapwang Pilipino, at ipaglaban natin ang ating mga karapatan, lalo ng karapatan natin sa pananalita, at protektahan natin itong ating susunod na presidente na si Vice President Sara Duterte, na magiging presidente na ngayong 2028 presidential election. So maraming salamat sa inyo, at before leaving this channel, kindly press like, share this video, share this video to your friends, and then if you are new to this channel, kindly press subscribe and then the notification bell, so that anytime that we have a new podcast, you will be immediately notified. So maraming salamat sa inyo at magandang hapon sa ating lahat. Salamat.